So, pakinggan natin itong issue kay Senator Bong Revilla. Ha? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Ang ombudsman mag-iimbestiga pa lang sa ibang mga senador at saka kay Romualdez, si Bong Revilla ang tagal na pong nakakulong. Ang tagal nakakulong. Ang tanong, siya ba ang most guilty? Siya ba ang mastermind dito sa issue ng flood control project? Yung totoong mastermind, si Romualdez, iimbestigahan pa lang, tapos si Bong Revilla nakakulong na. O, alam ninyo, kaya yan nakakulong. Kasi tiga Cavite yan. Yung mga anak niyan, pati asawa niyan, mga politiko sa Cavite. Si Boying Rimulya, si Ping Lacson, si John Vic Rimulya, at yung taga Department of Justice, mga tiga Cavite yan. So Cavite connection. So bakit tinitira ngayon si Bong Revilla at saka si Kiko Barsaga? Kasi baka ha, ang gusto nila, mawala yung mga Revilla, makuha yung mga posisyon ng mga Revilla sa Cavite. Makuha nila. Maging sila may-ari ng Cavite, pati Barsaga tinatanggal dyan sa Cavite. Oh, kasi sabi ko nga sa inyo, ako okay lang man sa akin kung may kasalanan si Bong Revilla, makukulong, okay man lang. Ang problema, bakit siya lang? O dapat lahat noong mga nabanggit diyan sa Senate inquiry, dapat lahat nakakulong. Bakit siya lang? O kasi nga ginamit lang talaga siya ng gobyerno para masabi na may nakulong na malaking personalidad. Hindi may kasalanan ha, malaking personalidad. Guilty na ba si Bong Revilla? Hindi pa. Dinidinig pa lang yung kaso. Actually, meron pa siyang petisyon para makapag-bail. Kasi nga, mahina naman yung mga ebidensya sa kanya. Bakit? Ba't nasabi natin mahina? Si Alcantara at si Yusek Bernardo, sila yung umamin ng mga sindikato dyan sa DPWH. Sila yung umamin na nagkakasino. Sila yung umamin na naglalaban ng pera sa kasino. Sila yung umamin na nagbibigay ng mga komisyon sa mga politiko. Tapos, ang nakulong, si Senator Bong Revilla. Tapos sila, state witness. Ito ang pinaka nakakainis. Yung kanilang testimonya sa Senado, ibang-iba na sa testimonya nila ngayon. Ang basihan ng kaso ni Senator Bong Revilla, yung testimonya nila sa Senado. Bakit? Kung binago na nila yung testimonya nila sa Senado at nag-not guilty plea na sila, ibig sabihin, wala na dapat bearing itong kaso ni Bong Revilla dahil binago na nila yung statement nila Ibang-iba na yung statement nila At saka ilang mga pangalan yung pinapangalanan dyan. Bakit si Senator Bong Revilla lang yung nasa kulungan? Di dapat lahat ng mga pinangalanan ng nila Yusek Bernardo at Alcantara dapat nakakulong. Ang dami nilang pinangalanan Pinangalanan pati mga congressman, bakit si Bong Revilla lang? O, dito mo talaga makikita na talagang for show, for optics lang itong ginawa nila kay Bong Revilla, makulong para masabi, hindi nyo naman pwedeng sabihin na walang nakulong, may nakulong naman. O, diba? Ganun lang talaga yung ginagawa ng mga yan. Pakinggan natin itong balitang ito. Van, ano ang dahilan ng pagkaantala ng bail hearing? Kailan nais munang resolbahin ng korte itong motion na inihain ng prosekusyon na magdagdag ng mga ebidensyang gagamitin sa pagdinig bago mismo magsimula. Kita mong katarantaduhan nitong kaso na to. Dapat ngayon yung hearing para sa kanyang bail. Tingnan mo, na-cancel na naman. Bakit? Kasi may dadagdag daw na ebidensya yung prosecution. Anak ng tinapay, ang tagal-tagal na nito. Ngayon pa lang kayo magdadagdag ng mga ebidensya. Walang hiya na yan kung kailan yung mismong bail hearing, doon pa kayo magdadagdag ng ebidensya. Ginagagon talaga ninyo. Sabi ko nga sa inyo, pinahirapan lang nila to si Senator Bong Revilla. Ganyan ang ginagawa nila kay Pastor Kibuloy. Tsaka isa pa, tingnan mo ha, yung abogado ni Yusek Bernardo, siya ang huwes dito sa Sandigan Bayan hearing na ito. Abogado ng kalaban ko, tapos ikaw ang magdidesisyon. Siyempre, sinong kakampihan mo? Yung abogado ko o yung kapatid mo? Siyempre, kakampihan mo yung kapatid mo. Kaya dito pa lang dispalinghado na tong kaso na ito Alam mo na talagang panggigipit lang ito. Itong bail hearing. 8:30 ng umaga sana, inaasahang magsisimula ang bail hearing sa kasong malversation. Ito, bail hearing lang ito ha. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin yung kaso pero hindi na siya sa kulungan. Wala namang plano si Bong Revilla na tumakbo. Actually, yung mga bail hearing na yan, gusto mo lang ipapakita mo lang sa korte na ikaw ay hindi tatakas, hindi ka flight risk. Flight risk ba si Bong Revilla? Hindi man siya flight risk. Bakit? Siya nga ang kusang sumuko The fact na kusa siyang sumuko, kahit na meron siyang capabilities na magtago at tumakas, kumuskusa pa rin siyang sumuko, ibig sabihin, willing siya na harapin yung kanyang kaso. Willing siyang patunayan na hindi siya, nalalabanan niya, patutunayan niya yung sarili niya na siya ay walang kasalanan dito. So dapat ba na yung kanyang bail ay ma-approve? Para sa akin dapat. Kasi nga naman, hindi mo lang i-approve ang bail ng isang tao kung
siya ay tatakas. Mayroong posibilidad na siya ay tumakas, may posibilidad na hindi niya harapin yung kaso, may posibilidad na hindi siya sumunod sa utos ng korte. Pero the fact nga na si Senator Bong Revilla surrendered himself sa police para humarap dito, ibig sabihin hindi siya flight risk. Ibig sabihin he's willing to take on ditong kaso na ito para mapatunayan na siya ay walang kasalanan. Ganun yun. Oh. Tapos ginagawa niyong kabalbalan dito sa kaso na to, puro kabulastugan. Nina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado mula sa Bulacan 1st District Engineering Office. Naantala ang pagdinig dahil sa motion to include additional documents ng prosekusyon o hiling na magdagdag ng ebidensya. Agad itong tinutulan ng abogado ng mga akusado dahil unfair o surprise umano ito sa kanila. Ginit ng mga ito, hindi ito kasama sa nakumpara at napagkasunduan noong pre-trial at hindi rin kabilang. Wala, lutong-luto kasi talaga ito eh. Sabi ko nga sa inyo, yung judge ng Sandigan Bayan dito, kapatid noong abogado ni Alcantara at ni Bernardo. O ni Bernardo. O, paano na yan? Paano na yan? Eh, ang gusto nitong mga nasa gobyerno, mapanatili ito si Bong Revilla dyan sa loob kasi nga, yan lang yung masasabi nilang big fish na nakulong eh. O kaya pananatilihin nila yan dyan. Kahit na lumabag sila sa batas, pananatilihin nila yan dyan. Papaano? O ayan o, last minute biglang may pagbabago. So hindi matutuloy. O di, magtatagal pa na naman siya sa kulungan. Kailan na naman yung hearing na yan? Pag nireschedule yan, kailan na naman yan? Imaginein mo, bawat isang araw nawawala sa buhay ng isang tao. Napaka-importante niyan. Walang hiya talaga tong mga... Kayo talaga wala kayong ginawang matino. Ang mga dokumento sa mga isinumite na magkabilang panig. Idagdag pa na hindi agad sila nabigyan ng kopya ng mga dokumento. Paliwanag ng prosekusyon, hindi unfair o surprise ang mga ebidensya dahil reserved markings ang mga ito. Hindi kasi naging available agad sa kanila ang mga dokumento, kaya ngayon lamang hinahabol na magamit bilang ebidensya. Matapos ang argumento ng parehong panig, napagdesisyonan ng maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division na payagang maidagdag sa pre-trial order ang mga dokumento. Bunsod nito, nag-recess muna ang korte. Wala na yan. Puros kagaguhan na naman yan. Oh, kunyari, hindi na to pwede sa susunod ha. Oh, pero pinayagan mo ngayon. Kung hindi pwede sa susunod, dapat hindi mo na pinayagan ngayon. Ang inan yan. Dapat ano yan, responsibilidad ng prosekusyon niya na ilabas na lahat ng kanilang mga ebidensya eh. Tapos kung kailan yung hearing doon maglalabas, ba't hindi kahapon? Ba't hindi bago magmahal na araw? Bakit kailangan ngayon? O kasi ang gusto lang talaga nila to hold Bong Revilla sa custody para masabi lang na ayan may nakakulong. May nangyari sa flood control. Ulul. Hanggat di nakukulong si Bongbong, hanggat di nakukulong si Romualdez, hanggat hindi nakukulong yung mga congressman, walang nangyari sa mga investigasyon na yan. Puro fall guy, puros mga sacrificial lamb yung mga nakakulong ngayon. Walang hiya kayo. Alam na natin yung mga ganyang galawan, mga ulul. Lolokohin nyo, lelang yung panot. Walang ino